Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maing buntag mga kaagri, laing Sabado na usab, Agosto 28, tuig 2021. Lain na sa natong pagpanikay-sikay sa atong kadagatan, kaumahan o kabukiran, aron muuswag ang atong panginabuhian, bisan pa man taliwala sa atong pandemya nga giatubang. Magpasalamat kita sa atong labawng makagagahom una sa tanan, tungod sa kaayuhan sa atong lawas nga gihatag karon, ug usab man tungod sa kaayuhan sa atong pamilya, no, nga aduna tay pagkaon nga naa sa atong lamisa karon. Sa mga namahaw diha, unsay inyong pamahaw, pasalamati Ginoo ang kahitasan aron kita dugangan pagyud og daghan kaayong grasya mga kaagri. So kini si Kian Ibarra, maing buntag. Maayong buntag sab nimo Kian og sa ato ang mga viewers, sa ato ang bida ka ug sa ato ang biyahing probinsya. Unya, lain na sad ang amo ang ihatod kaninyo nga mga istorya, no, mga siksik nga mga impormasyon, ingon man mga good news and inspiring stories gikan sa ato ang mga bida ka ug sa ato ang mga gimbuhaton dito sa laing probinsya. Ug sa dili pa ta ipaila-ila ni Kian ang ato ang guest karon, mo shout out sa ta Sir Kian. Yes, Che, daghang kay salamat o good morning. So, actually, nagi nagpa-shout out nato, no, during our last episode atong Sabado nga tungod mangguto ni Richard Yap, no, nga daghan kay ni tan-aw nato. So daghan kay ni chat nato nga magpa-shout out sila. So shout out dai ko ni Ma'am Ju Belmi Datan diha sa Talamban, Cebu, nga pirmi ni siya nagsunod nato sa atong mga episode, Che. Si Malu Ratso Bayukbok nga naa ni sa Manila pero nagtan-aw siya sa Facebook Live. Si Gladys Villanueva sa Argao ug si Ma'am Perla Gomez sa Argao. And then si Ma'am Betty Tandok Alo sa Tagbilaran City, tanan taga Tagbilaran. Hi, good morning ninyong tanan. Si Marvin Malmis na sa Magikay, Mandawi City. Si Nard Sinesa, si Erel Cortez of course, no. Si Virgilia Magalion nga naa sa New saan ni siya? West Town Territory ba ni siya sa Canada. Si Shirley Ibarra, si Marie-Rose Ibarra ug si Ma'am Tess Barcinas Bargayo das Karkar, tanang taga Karkar, good morning, maing buntag ninyo tanan. Naka i-shout out, Che. Ako sa i-shout out ang ako ang mga kabatch sa high school, ang CCC batch section 1. Og ingon man ang akto ang mga kauban sa mga sa buhat, no? Gikan sa RAFIS or sa tibok Wow. Department of Agriculture, ingon man ang ato ang mga miyembro sa Regional Management Committee. Yes. Ato good morning dahil si Attorney Salvador Diputado, ato Regional Executive Director. Good morning, sir. Usab man si Director Joel Ilumba, atong Director for Operations, si Dr. Bert Castillo for Research. Good morning, no? So mga kaagri, nindot kay mo atangan karong Sabaduha, karong buntaga tungod kay lain na usab nga haon nga mong ihatod kaninyo nga magdala kanato og impormasyon og inspirasyon kanang tanan mga kaagri dinhi lamang sa atong tulumanon ang ani og kita. So mga kaagri, maing buntag og balik ninyong tanan. Interesting kaayo atong paghisgutan karon nga man. Kung wala pa ning ahensya, no, siguro maglakaw-lakaw tas karsada nga nude kanang watay mga sapot pagkanindutas kinabuhi pagkahayahay tanan, no. Ngano ningon man ko ana tungod kay atong paghisgutan karon mga kaagri, mainteresado gyud mo ani. Siguro mga branded kay ng mga gipangsulob diha, no, kanang mga international brand unsa pa na diha nga mga nindot jud kaayo. Lain-lain pa nag-color, no, lain-lain color pero wa mo kahibaw diin nagikan, no. Ini pangutanan niyo din nagikan yung snina, bingon na mo nga
dito sa tindahan kay ga-sale. Inana ra na kasimple no. Pero di ay mga kaagri, interesting kayo ni tungod kay ang atong gisulob nga sinina gikan kani sa atong mga farmers nga nagtikad nining ato ang fiber industry. Unya una sa tanan atong pasalamatan atong bisita karon tungod kay sa iyang kabisi no nga nagsigig atiman ani atong mga farmers, nakuha gid siya nato og nisanong gid siya sa atong imbitasyon nga niya dinhi karon. So mga kaagri atong hisgutan ang Philippine Fiber Industry Authority nga ahensya nga mo'y in charge ani niya. So atong bisita karon waylain gyud ang ilang kinakusgan nga regional director sa Philippine FIDA 7, waylain kundi si Director Benjamin Gumo. Good morning, Director. Maayong buntag yan, ug maayong buntag mga kaani. Kini inyong ubos alagad si Benjamin Gomo, ang director sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Kining ahensya under kami sa Departamento sa Agriculture. This was created by virtue of Presidential Decree 366 during the rationalization plan nga gi-merge ang duha ka ahensya sa gobyerno kiyan. Unsa man ni Kini sa- mao ang Cotton Development Authority o ang Fiber Industry Development Authority. So atong tuiga nahimugso ang Philippine Fiber Industry Development Authority. So Sa nausa na Region ni siya. 7 naatay mga major fiber crops, although na-identified namo ang 35 natural fibers kasama 35. Yes. Daghana di ay. na abaka, cotton, salago or siapo, Ah. silk, pinya, magay, sisal, buri, Wa kadaghan di ato. kapok. Pero sa Region 7 atong focus na kita sa cotton, abaka, sisal, magay ug salago. Ang among vision ani is to create progressive fiber producers, entrepreneurs in an economically viable, environmentally friendly o globally competitive Philippine natural fiber industry. Diri sa Region 7 we have two major program. Ang usa mao ang Fiber Development Program na adin atong extension, rehabilitation, conduct of livelihood trainings, special projects nato mao kining atong abaka project under coconut or fruit trees nga naa karon sa Pamplona, Negros Oriental, ug ang abaka disease management project nga bag-o lang nahuman dito sa lungsod sa Ayungon, still in Negros Oriental. Ug ang ikatulong major project nato under the Fiber Development Program mao kining Cotton Development Program nga gayunan og 3 million cost ni siya naa sa lungsod sa syudad sa Bayawan sa Negros Oriental. Nag-target kita og 100 hectares ani sa lungsod sa Bayawan, Santa Catalina ug Basay. Kaning atong abaka program under coconut nag-target sa taani og 100 hectares in Pamplona. So ongoing na atong July na nakahimo na kita og 31 hectares. This month of August we are targeting 45 hectares in the barangays Yupisan, San Isidro ug sa Balayong all in Pamplona nga gisuportahan gyud ta sa ilahang mayor nga si Mayor Janice Degamo. So hi Mayor, thank you for the support. Ano na yun? So mga kaagri, nahibawan na ninyo no, daghan na kayo itong gihisgutan si Director Ben Gumo about sa ilahang industriya. So since naghisgot man kauna no sa imuhang industriya, atong tiwason og hisgot ang imong opisina. So mga kaagri, nakahibaw na ta karon no nga ang atoa ay mga panapton, mga textile, clothing, unsa pa na diha uban basta tanan nga made o panapton, duna day ahensya sa gobyerno nga nag-manage ana or nagpasiugda o nag-facilitate ana. Mao ni siya ang Philippine Fiber Industry Development Authority 7. So sa giingon nimo ni Sir Ben, Director Ben ganiha nga gi-merge na dinhi siya no atong mga unsang tuigan ni gi-merge 1980 something. Oo. Sa ato pa formerly kanira gid siya Fiber Industry ra gid Development siya. Authority. Oh, so let's talk first about your agency, Sir Ben. Okay, nisgutan mo tinimong history ganiha nga na-merge ni siya. Unsa man mo kadako o pila man mo kadaghana sa inyong opisina nga tibuok Region 7 ra ba inyong kuan? Ma-imagine ako ba sa imong gipang enumerate nga fiber ganiha. Daghana naman to oy, napila man mo katawo ani nga mag-manage. Sa warm bodies lang kiyan mga kaani 22 22 ra mo kabuo. permanent personnel sa Region 7.
as a whole, sa Philippine fiber industry, nara kami sa almost 600 personnel In the entire country. in the entire country. Wow, pero na-manage niya nga sila ni responsable nga nagi tay mga clothing nga gisulob karon. Akong sunod nimo nga pangutana Director Ben sa kagamay ninyo unya sa kadaghan nimo priority commodities nga gihimo nimo sa Fiber Industry Development Authority. Yun sa man yun yung pag-manage labi na katong naamoy mga tao pud sa probinsya. Yeah. How? Diri sa Region 7, ang pinakadaghan natong personnel na sa Negros Oriental, owing Negros Oriental is producing 90% sa atong abaka. And it is only kiyan ang Negros nag-produce og first class nga abaka. Muingon Wow. ganit tag first class kung sa Philippine National Standard sa BAFS, nag-produce kita sa EFS2, which is a first class quality nga abaka. And it's not only textile kiyan. Abaka is also the raw materials for paper manis, Oh wow, I see. Yeah, that's right. specialty that's right. papers. Yeah. Kini atong mga kanang gingamit bitaw sa mga kababayinan, monthly periods nila. Oh, that's from That's abaka. natural fiber na. Ah, I Cigarette, see. Wow. if you have that Marlboro, Mm-mm. that's puti bitaw. Oo. It's really made of abaka. Kana murag foam dito Yes. sa ilalom. Dili kanang puti. Kana puti nga wrap. Yes, niya? garapper ana. Ah, now I know. Tea bags. Mm-mm. Imagine ang ni China, pila ka Chinese ang moinom og tea. Tea. No? That tea bag alone is 100% abaka. Wow, so interesting kay mga kaagri, no? Murag ganahan kay ta maani maminaw kay karon pa ta nagka-realize nga gikan da ini sa atong mga natural fiber. Now, Director Gomo, Director Ben, tulo man to nga murag top priority nga imong gikuha nga commodity, no? You have the cotton, the abaka, ug sa tong usa Sa lago. sa lago diri sa Central Visayas. Ato ni siyang isa-isahon og hisgot mga kaagri kay if I remember it right, Director Ben, sa gamay pa ko dito sa Bohol, no, kay kining Bulanon ta na probinsya atong gitubuan, pertig yun naghana na kog mga kamahuan nga mga kanang ginagmay nga entrepreneurship ba kay anyo ra mga ahensya, no, kay tumong ani nga ma-entrepreneurial ang atong farmer sa fiber. Sa una sa elementary pa ko, Director Ben, adto ko kanang kakahuyan kalasangan manguha ko atong gitawag na mog siyapo. Manglagom gud akong mata adto kay ipanit man amo matong kuhaag panit. So naka-remember gyud ko ani so among panitan to siya katong panit among paughon ibuwad anya puti naman to siya molabas amo to ibaligya. So unsa man ni siya nga klase nga commodity ninyo? Ako nahibaw-an ni siyapo ni sa amoa. Unsay tawag ani sa fiber industry? Ang siyapo or manalo sa ato akyan sa Bohol, mo na ang salago. I Scientifically mo na siya ang Wickstromia species. Okay. This is the raw material for Japanese yen, Nga sliding doors, kwarta nga Japanese yen? specialty papers. Oo. And in fact, only Central Visayas is the major producer of salago. Wow, in the country? Yes. Wow. In fact, sa Cebu lang, we have 3 grading baling establishments licensed by PhilFIDA. When we say GB, this is the grading baling establishment or bodega nga sila'y authorized nga mamalitay aning salago nga nagagikan sa probinsya sa Cebu, Bohol, Siquijor, in fact sa kasilingan natong probinsya sa Leyte o sa Masbate. Oh, now let's so sa lago na certain na daay ko kana mga ka-agree gyud no nga sa lago gitong amo ang siyapo sa una nga gikuha. Actually, Director Ben, wild na to among gipangkuha, no? Suot ra mi dito sa kabukiran sa amo as Bohol, alikod sa among balay na dito yung mga siyapo nga motubo. Amo to siyang putlon. Now kay naa naman dai I don't know at that time no nga naa dai fiber industry nga makaistorya taron nga akong gibaligya ka siyapo naabot sa inyo. So ang katong panahon na, Director Ben, kay wild man to. How about karon naa na tay mga gipang culture ani or gipang plantation? Diri sa Mostly ato? no ang atong salago sa tinood lang yun wildlings yun ni siya. Wild gyud But siya. we already have technology ani to produce makatanom na ta by extracting the liso ani nga gikan fruit bearing man ni nga siya po. Yeah. So amo na Gagmay, siya collection gagmay kaayo, kanang no? gagmay pa sa Pino. mansanitas. So mo na siya ang planting material sa salago. We have the seeds technology ana. So since na naman tayo seed technology day ani karon, Director, how about diri sa Central Visayas na tayo nagplantation diri or nag-nursery baron? Ana? Actually, ang nakita gid nako nga murag nagplantation type naa sa lungsod sa Dalaget. Diri sa Cebu. Yes, lungsod sa Dalaget kay supportive kay lang LGU. Dati pa ni Mayor Sisante karon ni Mayor Bilsinya.
naagid sila collaborated efforts nila nga naa sila sa lago og sisal. In fact, kini ilang sa lago og sisal gipang tanom ni siya sa ilang mga inmates, sa ilang mga piniriso. So naani sa barangay Saksak, makita nato dito pwede nang lapara sa. Ang nakanindot lang ining sa lago mga kaani, dili ni nato itanom sa mga asatong basakan nato, atong fruit trees. Manurok ni siya, especially sisal, anak sa kabatuan. Yeah. So no need nga adto ta sa fertile soil. Okay. In fact, kami sa Pilfida nag-promote gyud mi sa fiber industry as a secondary livelihood sa atong mga farmers kaani. So nindo to mga kaagrino nga nanatay solusyon sa inyo ha mga yuta nga barin-barin gamay nga moreklamo mo nga adi mabuhi ang utanon ani or something. So naitubag day ana ang Pilfida no inyoha nang patarukan diha og kanang sisal kay aron na siya mudaghan kaayo. And then by the way, gihisgutan man to ni Director Gomo no nga ang LGU sa Dalaget mga supportive ni sila sa atong i-say hi si Mayor Bilsinia. Good morning sa tanang mga Dalaget. Actually supportive yun ni sila sa Agriculture Yes. Director no nga bisag asang dapita mautanon livestock and now with FIDA supportive yun ni sila. So thank you so much Mayor Bilsinia og ang local government unit sa Dalaget. Now Director, mo shift na tagamay kay from the Salago kato din sa lago day sa una Director manguha mi adto ba inig panit na mo no manghubag among mata siguro unsa to hinungdan nato Director. Sa tinod mo gyud na siya ang nakaapan sa Salago. Ini di wa man gud mi magkuan ani niya nga i-mechanize. Manual gid siya. Manual gid ni siya kay kung i-mechanize nimo ang tendency ang katong yang stem maapil niya dili ba na conscious ba atong mga buyers ana. So they quality need the control. pure fibers ra gyud. Maod ito. So kahibaw gyud ko ana mga ka-agri, that's my life before no magpatimbang ko atong salago nga puti nga inana katas now I realize nga katong salago day akong gikuha sa una Director tuwa dito sa Japan nahimo na to nilang Japanese yen nga money. Now atoy shift gamay kay nahuman na ta sa salago katong sisal nga imong gihisgutan Director. Can you describe to our televiewers unsa man ni siya, unsa ni nga sa atong lokal nga pinulungan? Okay. Mga kaani, kaning sisal kung may tabo nga namo sa Northern Cebu, especially sa lungsod sa Tabogon ni Mayor Duterte nga tuwa dito ang pinakalapad natong sisal og magay. Actually magay ang sisal. Ang tawag sa taga Tabogon kung sisal na gani ang imong itanom, Amerikanong magay. Wow. Unsay nakadiferensya sa magay ug sa sisal. Ang magay kiyan, ang yang tunok naglibot sa dahon. Oo. Ang Amerikanong magay or sisal ang tunok na ras tumoy. Mao ba di ay. So, actually, kani pong sisal, Director ko mo, pasensya mga kaagri, taga-bukid yun ko. Lagi ko ma-relate, anita na niya. Ang kanang sisal sa amo, magay, ang tawag na mo na, magay, muturok ra po na dito sa kabukiran. During Christmas, ang kanang iyang flower nga taas kayo, may among himuon nga Christmas tree. Is that the one you are referring to, Director? Kiyan, mga kaani, kanang inyong giingon nga murag Christmas tree, mo na source nato sa planting materials. Mamuwak na siya and we called it bulbils. Oo. Pirting daghana na so sa kapunuan. Muguwa na gani na kiyan, nagpasabot ang imong magay og sisal, matured na. So dili na siya muguwa kung magsigi kag harvest siyang dahon. And mind you mga kaani, napagyulaing makuha nimo sa magay. Kinsay ganahan mo inom og tequila? Kiyan mo inom ba ka tequila? Yes, karang magtila-tila ka na. si Flor Director na mo, si Flor og Ma'am Si di katawa. So na siya tequila. Ang tequila mga kaani gikan sa magay. Pero fiber man ta. Di gyud nakaabot anang puntoha kiyan. Kay it is century plant man guni atong magay. So muwat patag 100 years. Mao ba di ay dugaya day ana no. Ang nakanindot lang jud sa fiber industry, especially magay, sisal ug abaka, kausara ka mo tanom. Sa lago kausara pug ka mo tanom. Ang sa lago imo ra man nang imong gi-mention putlon. Sa lingsing. Putlon gyud na nato siya 1 meter gikan sa yuta para manurok rasad siya. Ang sisal magsigi ra sa kag-harvest ayang dahon. Ang abaka after every 2 to 3 months magsigi na sa kag-harvest. That's the good agriculture practices abaka. Kay sa unang panahon kiyan
matud pa sa mga executive director ni Kennedy Costales, kausara daw mo harvest ang abaka. Yes, kausara. Kay purilon man nila tanan, including the katong gagmay, mga infant pa nga mga Mga saha. abaka nga dili pa dapat ma-harvest. So, with the good agricultural practices for abaka, which was endorsed by BAFS, 2 to 3 months basta i-follow lang yun nato, maka-harvest kita sa abaka. Mao sana sa sitong sisal og sa magay. No, let's talk back to Sisal, Director Gomo. Kay murag wa pa kayo ko na satisfied ato kay ganahan pa ko isurag daghan ang Sisal tungod lagi kay amo ra magutong putlon. Ang amo ra gi after ato is the flower nga taas kayo himuon nimo Christmas tree. Mangutana ko Director, unsa may kanus-a na ba mo ilhanan nga kanus-a dapat harveston na ang leaves raman adto niya no? Unya how far man nato nga ma-harvest ang tibuok nga Sisal kanang pabinlan ra ba natog pila ka dahon ana nga para makahibaw ato mga televiewers. Ang sign of maturity sa sisal after 6 months pwede na ka actually maka-initial 8 months after ana pwede na ka maka-initial og harvest pero limited pa imong dahon ana. Ang siguro daw nimo nga dahon katong tuwa sa ubos. Okay. So mag-maintain jud ka ana. Magsige na siya og kuan. Dahon. Pero ang advice namo inig-harvest nimo, see to it nga imo na siyang i-extract dayon. Ang nakanindot rong panahon na kiyan, sa unang panahon, ang magay, ako may numduman sa Tagalila, ni Ma'am Feli Galorio, Yes, o ni Ma'am William Sally. Galorio, sa Yes. ilaha dito sa Lila sa unang panahon, ilang ihulom sa dagat. Rating ang tawag nato ana mga kaani, pero gibawal na namo. Kay dili gina siya pwede per DNR. Di man sad na siya environmentally friendly. But we have the machine nowadays kiyan. Wow, so nindot na kay atong nahisgutan mga ka-agrino kay naghisgot na ta sa Sisal nga mo nay atong source sa paper money o sa mga textile ug uban pa. Ato nang tiwason mga ka-agrihuman lamang niini. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Oversupply ng gulay, problema ng Buti na lang, andyan kang masasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Mga kaagri, ihatod namo ang usa na sad kabida ka. Ni adtumi mga kaagri din ha sa Barangay Kanduban, Mandaue City, diin amo ang junggitan ang usa ka urban garden. Unya kaning amo ang ihatag kaninyo or ipaambit kaninyo mga kaagri. Gibisita na po usab kini sa atong Agriculture Secretary William Dar, si Attorney Salvador, diputado, ingon man, bag-uhay lang jud mga kaagri. Gibisita kini ni Mr. Richard Yap or ato ang ilado nga si Sir Chief. Mga kaagri, pinaagi ining ato ang bida ka segment, ato ang bisitahon ang urban garden ni Mr. Jesus Cortez. Maayong adlaw mga kaagri, aniata karon dinhi sa Kanduman, Mandaue City, diin makita nato ang urban garden ni Mr. Jesus Cortez. Amo ang ipakita kaninyo unsa man ang iyang gipangbuhat ug nganong natukod niya or ning establish siya ining urban garden. So mga kaagri, atong lantawon ang iyahang garden mga kaagri. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon, laan at pribadong sektor, dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang Diri, nanang isda diri sa ubos.
Saka ang tubig nya diri mo ni ang tamnanan diri sa ibabaw diri. Pwede pitsay, litos, Chinese tangkong. Pwede na matanom diri. Ang hugaw sa isda ani mao'y magpadaan niyang fertilizer ang iyang hugaw. Nga balik-balik naman na ang hugaw niya masa diha. Mao sa mutambok siya. Pagkayo tanon dapat yung isda. Arita karon sa akong native chicken. Diyan ang itlog. Arara ni siya nako igamito para itlog ra konsumo ra. Pagkaw itlog adlaw 5. Wa na kay palit itlog, na ka mapalit pag itlog ida naman. Sa diri sa syudad, pwede ra gyapon ang sweet corn nato matanom, pinagi sa container. Ini siya, sa usa ka container, pwede ra gyud siya matamnan nimo kung sasad ka sweet corn. Ako ipakita ninyo nga makaunod ba gyud atong ablihan. Anong madto pa man tagbukid man mamalit nga pwede ram ta mananam diri syudad. Naaraw ano, kugi ra gid may importante. Okay mga kaagri, atong hinabion karon si Sir Jesus Cortez ug ato ang kuhaon ang iyang habig ngano man siyang nihimo ining urban garden ug unsay may nakapaaghat niya. So maayong buntag nimo sir? Maayong buntag. Nananom na jud ko sa una sa masahirop ako, nanan ko gitanom para sa konsumo lang namo sa pamilya. Unya karon sa drive ko, Unsay imong gidrivean sir? tricycle driver man ko unya. Nahunong man tungod sa pandemic atong 2020. Diri na lang jud ko sa garden, ni focus na lang jud ko sa pananom kay kining pananom ma'am sa gini akong gusto labli na akong pagpananom gyud. May contest sa Sugbusog sad, nintra ko, gikaluyan sa Ginoo, nakadaog ko. Sir, unsa ni siya kadako ang imuhang garden karon? Sa una 100 ani nya extend ko nga tog 50 square meter, 150 na ni karon. Unsa man ang imuhang mga nagkadaiyang mga utanon nga imuhang gitanom ninyo? Natay pitsay, litos, talong, kamatis, halos tanan diri naagi nako gitanom nako diri bisag sa kagamay sa area ako gyung kon nga matanom nako tanan mga lamas, mga herbal nata diri. So asa ka nakakuha aning mga teknolohiya sir sa paggamit aning mga container or unsa pa na imo? Before pasad ang Sugbusog, ang Mandawi City gyud City Agriculture, mao gyud sila yung nakapadevelop nako. Labi na ang akong technician si Maminday Herona. Usa sa siya nakatabang nako nga na-develop o nga akong nagsige kog experiment sa akong garden, gitag pamaagi nya atin sa seminar nya mo tanaw sa YouTube, Facebook nya experience sa pagdiri na. Kani mga liso sir sa mga utanon or ang kaning mga seedlings, gikan ni siya sa imuha or hinatag gihapon sa gobyerno? Hinatag sa gobyerno sa City Agriculture sa Mandawi. Kada buwan magsigig na sila hatag og mga seedling, liso. Mo na nga nakapadayon lang sa jugo diri. So kani mong garden sir, imo ba ni siyang gibaligya or isip konsumo lang? Sa una, kuan ra ni konsumo raw niya karon kay sobra naman gyud. Hindi naman makabaligya ako. Diha na gyud ato makakwarta mabuhi man gyud diri sa garden basta kugi lang gyud pananom. So kung imo ikuan sir, ang imuhang kita sa pagka tricycle driver ug ang imuhang kita sa pagpananom, asa man ang mas bintaha? Bintaha karon magbintaha gyud ang pagpananom. Ang nakanindot kay ang atong mahanggap nga hangin, presko nya umasahiro ta. Abog kayo. So usually sir, ang imuhang mamalitay imuha ra mga silingan o naa say lain nga mo anhi dinhi? Sa dirira silingan ra gyud kay kung ako pang i-konson wa na kuwangan pa akong og na area na lay kuwang nako og napagid akong area so sa silingan lang wa na makuwangan pa ako. Pagi problema sa market na naaray daghan. So mga ka-green nindot ang gisulti ni Sir Jesus na mananom ta sa ato ang kaugalingong mga utanon aron ato ang mahimong konsumo og safe og nutritious pa jud ang ato ang mga kaunon, no? So mahimo ni siya sir gikan sa farm padung sa table diretso. Dito mo na man kanindot. So mao kadto mga kaagri unya ato ang tuyokon balik ang iyahang farm din amo siyang ipakita jud ninyo kung giunsa niya pag-establish sa iyahang garden. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor.
Nadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo. Mga kaagri atong hinabiot si Mr. Richard Yap, ang AKA Sir Chief ng Bayan or sa Tibuok Nasod. Sir, maayong buntag sir or mga adlaw. Maayong adlaw, maayong adlaw. Sir, karon nga nakita jud nimo ang gibuhat ni Sir Jesus Cortez dinhi sa Mandaue City. Sir, unsa man ang imong ikasulti sa iyahang gibuhat ug unsa man ang imong pang further nga maitambag? Kita ta ko unsa iyang gibuhat sa iyang garden, which is limited lang iyang lugar, pero naghimo siya og pamaagi niya nga iyang na times 2 or times 3 ang iyang production because of vertical gardening. And not only that, na siya iyahang pamaagi kung unsaon pagplant og lain-lain nga klase nga tanom sa usa ka space, or iya man gi reuse, recycle ang kanang mga water bottles, no? Pero maayo kay paggagamit. So this is something na kitang tanan we should all learn from it, especially kanang naiuban ganahan magbuhat og ingani sa ilang balay but naamoy limited space. Dako kay nigtabang because especially in this time of pandemic, kay hanglan mangita gyud tag pamaagi nga natay makaon sa atong balay. Kung naatay mga vegetables sa ato ang backyard, mao na atong pwedeng kaon taga-adlaw. Maskin dere nakaplant gani siya og sweet corn, which is medyo amazing, no? Naangad to nya kani sa likod nato kamunggay, no? Kani very nutritious kay ni. So this is something that usahay sige tagpangita sa kamunggay, pwede man dayta magplant sa likod ra maskin usa ra ka pot. Maayo kay ning initiative sa iyang part. I think mas dako na siguro imong kita, no, kaysa mag-drive kag tricycle. Dako na kay kung nay magmukuha, magpatudlo sama nang sa mga eskwelahan or mga barangay magpatudlo. Yeah. Bayad sa sila, di man gumukan pero sila man bayad man sila. Oo na, maayo kay nga suportado siya sa atong Department of Agriculture kay Regional Director Salvador Diputado. Maayo kayo nga makitaan sa ubang tao ba na at this time of pandemic, gwapo kayo ni buhaton in your spare time. Wa magyud ta, di man ta kagawas. So pwede ta magbuhat-buhat ingani. And it's fulfilling and at the same time feeling also for the stomach, no? Nya, pwede sa natong himuong negosyo kay pwede ba na tumabaligi ang sobra, which is our goal nga self-sufficiency also, and at the same time to boost our immune system by eating all this nutritious food nga organic tanan. While naata sa lockdown, hindi ta makagawas, I think we should start doing some other things which is more productive. So mga kaagri ato ang nahinabi si Sir Richard Yap. Mga kaagri ato sang hinabion ng atong Regional Executive Director si Attorney Salvador Diputado. Sir, giunsa nato pag-promote karon sir ang atong urban agriculture? Salamat sa imong pangutana, Che. Ako kang hatagan o gamayng background nganong nadaan nato dinhi karon si Richard Yap, no, ang atong Ambassador for Urban Agriculture. Actually nangita ni siya paagi nga maka-approach sa DA kay duna gyud ni siya ay krusada po, duna po ni siya ay paghigugmas pananom, unya gusto siyang mutabang, especially karon nga kasagaran sa mga tao karon way gihimo. Mauna nga nangita siya paagi diha mi common friend, nakita mi offer siya sa iyang services nga mutabang siya promote sa atong urban agriculture program dinhi sa Central Visayas. Mauna nga nakita nato nga sincero siya siyang tuyo, unya gawas nga musulti siya, practitioner pud siya. Kay mismo siya dugay-dugay na pud ni siya nga nag-practice og urban agriculture. Maunang nalipay kayo ta nga ang atong paborito nga Cebuano nga aktor nga nailana nga Sir Chief mipakita sa iyahang kasibot pagtabang sa atong programa sa Department of Agriculture, especially ang urban agriculture. Pagdasig na lang sa atong mga kaagri sir nga mo venture put into urban agriculture. Ay dinhi sa home garden ni Mr. Jesus Cortez nga atong gianhi karon dinhi, nakita nato nga kun magkugi lang ta, gamito nato atong utok, mao man ni pautok magyud ning agriculture kay magsigi kag pasingot unya di nimo gamiton imong utok, wala ra gyapon hinungdan. Makita nimo dinhi o tanawon nimo kini niyong kamunggay. Kining kamunggay is bunga ni sa mga paningkamot o pag-research pod mismo ni Jesus Cortez. Makita nimo din na na daghang kayong sudlanan. Kana mga sudlanan na normally basura na. Pero karon magamit nimo dinhi iyahang gi-introduce dinhi nato karon kana ang gitawag og
urban agriculture with vertical gardening. Kaya imo makita din kining total area is only 150 square meters pero di naman siya ka-expand mo nang padung na lang siya sa taas. Mas nadako ang iyang kita sa pagpananom kaysa pagbiyahe-biyahe og tricycle sa una. Mao na nga atong awhago na nga atong mga kaigsuunan nga dili pa ulahi ang tanan. Naa patay dako nga panahon nga mosunod sa gihimo ni Jesus Cortez kay ang nakanindot niya willing pod siya nga mo share sa iyang kahibalo haron manganak pod ang iyahang kakugi dito sa ubang lugar. Okay, mao kato mga kaagri og nya sir. Magdungan ta og ingon og ani og kita. Okay mga kaagri, ani og kita. Mga kaagri, inyo yung nakita no ang urban garden ni Mr. Jesus Cortez. Unya mga kaagri, dili jud di ay hindrance ang walay luna. Pwede ra jud tang makatanong mga kaagri og mga utanon bisan lang unsa kagamay sa ato ang luna or kining pinaagi sa mga container. Unya makakaon ra jud ta og mga presko og mga nutritious nga mga utanon. Unya sa laing bahin mga kaagri, amo ang ihatod kaninyo ang biyaheng probinsya. Diin usa ka report ni gikan sa ato ang Agri Patroller dinha sa Siquijor. Iyang ipakita or i-report mga kaagri ang usa na sad ka programa gikan sa SAAD dato nga project no. Unya mga kaagri, kini nga kuan SAAD nga project or kaningang report, dito ni siya nahimutang sa barangay Punong, Siquijor. Pinaagi sa pagbisita sa usa nato ka beneficiary, si Miss Honey Princess Buot. Mga kaagri ato akining sayran, pinaagi sa report ni Miss MJ Banglos. Maayong adlaw mga kaagri. Karong adlaw aniya kita dinhi sa probinsya sa Siquijor aron bisitahon ng usa ka makugihong mag-uuma nga natabangan sa Department of Agriculture ubos sa Special Area for Agricultural Development o mas giila nga SAAD program. Kini nga mag-uuma niya nagtuyon sa Barangay Punong. Ang Barangay Punong usa ka bukirang barangay sa munisipyo sa Siquijor. Base sa nilabay Census of Population and Housing ni atong 2020 ay doon na kini populasyon nga 8 kagatos o 81 ug ang nagunang panginabuhian sa mga katawhan pagpanguma. Alay na kamo ug atong bisitahon ang atong mag-uuma. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo. Ako si Princess Honey Buot, 26 years old, residente sa Punong Siquijor. Usa ako ka beneficiaryo sa Department of Agriculture ubos sa Special Area for Agricultural Development o SAAD program. Nisugod ako aning programahan ni atong tuig 2018. Dako gyud na akong pasalamat sa Department of Agriculture SAAD program sa mga benepisyo nga ilang gihatag nako sama sa binhi sa mani, mais, abono, vegetable seeds, garden tools, og sa training and technical assistance nga ilang gihatag kanako. Sa ako ang himugsoan jud sa pagbaon, ga-focus ra jud mi sa mais og kayot. Sa niabot na ang SAAD program diri sa amuang barangay, dito nako naka-intra sa pag-intercrop sa mais og mani. Karon ang akong nakita nga sa pagpugas sa mais angay siya nga binagsaon ra kabinhe. Kung sa tinagutlo manggod kabinhe ang imong ipugas, dagko tod ang uban og puso, ang uban gamay. Kumpara nimo sa isa ra kabinhe ang imong ipugas, iya ang puso dako og tambo. Ug daghan kag maani sa binagsa ra nga binhi ang imong ipugas. Nagsugod ko sa akong pinatrol karon nga tuig bulan sa Enero. Nakamugna ko ani nga idea tungod sa training nga akong giatinan nga basic marketing strategy. Sa pag-atin ako na nga training, niingon nga dapat makaproduce ko produkto nga gikan ra sa ako ang abot. Sa akong pinatrol, minuto ko og 12 ka kilong mani sulod sa isa ka bulan. Sa akong isa ka kilo, muhalin siya og 800 pesos. So, na ako monthly income nga 9,000 to 10,000 pesos. Sa una, ang akong mga abot pang konsumo ra.
Karon makabaligyan ako sa akong mga silingan dayon naan ako pwesto sa dapin sa kalsada nga mo display ko didto kada na ako'y harvest. So every month na ako'y income nga 2,000 to 3,000 pesos. Na ako'y mga training nga natinan sa DISAAD nga farm record keeping og basic financial literacy and human resource management nga nakatabang nako sa pag-maximize sa akong resources and manage og insakto sa akong halin. Mangingisda, siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga Sugod ang Special Area for Agricultural Development o SAAD program diri sa isla sa Siquijor adtong 2018. Unya apil sa baong programa ang unom ka munisipyo dinhi sa probinsya. Atunan na siya oy crop-related projects like corn peanut o dragon fruit. Unya napud ta oy ni livestock-related projects nga graded goat production project o cattle production project. Overall, aduna na kita oy na-serve nga 17 groups which is comprised of 814 ka members o napud ta oy na-serve nga 181 ka individuals. Ang aim jud sa corn peanut production program is to improve food production for household consumption. Unya ultimately, ma-assist nato ang atong mga farmers nga maka-establish ug maka-sustain og community-based agri-enterprises. We are very proud of Princess for coming up with a product like peanut roll nga iyang gibaligya sa iyang mga kasilinganan o gina-display pud niya sa Kadiwa Market Day. Kami sa LGU, kami ang nag-monitor sa ato ang corn and peanut farmers kung asa kanang magipanghatag nga mga farm inputs o uban nga mga materials sa atong Department of Agriculture magamit gyud sa ato ang mag-uuma dinhi sa munisipyo sa Siquijor. Ga-assist me og distribution sa mga IEC materials, garden tools o uban nga mga farm inputs. Naapod ta oy availment sa PCIC insurance para sa ato ang livestock o crops sectors. Kabahin ni Princess ang mga variety sa corn nga gipanghatag hangtod ang distance sa planting sa corn o sa peanut i-providean po. Ang mani, dako gyud kayo og gikatabang ni Miss Honey Princess Buot kay ang iyaang halin sa mga mani nakatabang sa pagpaayo sa iyaang balay. Among kalipay sa Department of Agriculture nga nagamit ang mga farm inputs nga gipanghatag sa DE through SAAD program o ang mga teknolohiya nga gipangtudlo kalabot sa bag-ong pamaagi sa pagpananom na iyang na-apply yun into practice. Ang Department of Agriculture panginaot nga kini iyang kalampusan mamahimong nga gabay sa ubang mag-uuma o mamahimong panag-inan aron mapauswag usab nila ang abot sa ilang uma o mamahimong dalan sa ilang pag-asenso. Mao kato atong gihimong pagbisita ni Honey Princess Buot dinhi sa Barangay Punong, Siquijor. Hinaot nga aduna kamoy nakuhang pagtulunan sa iyang pagpanguma ug na-inspire kamo nga mo-invest usab sa agrikultura. Sigon pa niya dili sayon ang pagpanguma apan kung aduna lang kay igong determinasyon, pasensya ug kakugi, sigurado gyud kang magbalampuson. Daghang salamat sa inyong pakig-uban kanamo. Hangtod sa sunod higayon. Ako, si MJ Banglos, o kini ang biyaheng probinsya sa Siquijor. Mao kadto mga kaagri ang report ni MJ Banglos diin. Limalipayon kaayo ang ato ang beneficiary si Miss Honey Princess Buot kay isa siya sa mga nakadawat ining mga saad nga proyekto. So mga kaagri, basig kamo na sunod mo'y ato ang i-feature or ang mga proyekto nato ng mga beneficiaries nga nakadawat. So mga kaagri, mo balik ta human ining mga pahinumdum. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang nasasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan.
Lahat kayang lampasan basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Nakita ninyo mga kaagri ang bida ka unya sa sunod nga higayon basig ikaw na sad ang among i-feature diri sa among show kay tungod ikaw na pod ang bida no. So ang atong bida sa karon ang ato ang Fiber Industry Development Authority nga si Director Ben Gomo. Unya ato mo tong hisgutan ganiha nga naghisgot ta og sisal, naghisgot ta karon og siapo. Atong tiwason tong sisal Director Beno nga imong gibiyaan ganiha in terms sa katong pag-process na bitaw nga gibuwad sa dagat unya ayon ka nga dili pwede to siya. Nganong di man pwede to Director? Muimit man gud ang atong sisal og magay og kanang toxic. I see. So masagol siya sa dagat nya ma-poison na atong laman dagat laman dagat, oo. Anyway na naman tay mga na-fabricate nga mga makina. We have the deco machines. We have also the spindle stripping machine para sa abaka na siya. Ang deco machine mo na atong gamit para sa other fibers. Makapal aning sisal, magay, pineapple. Okay. So deco machine ang mga kaagri Director Ben mo ni say decorticating machine no. Decorticating atong machine. i-describe sa pinulungan atong Bisaya unsay buhaton ani nga makinaha magunsa ni siya. Okay, ang deco machine mga kaani, mura ra po ni siya treasure. Ang naka-diferensya ani kay ang atong mga dahon like sa sisal ug magay atong ipakaon sa atong deco machines. Pero natay technology ani kay dili ni basta-basta namo ihatag or i-distribute sa POs, People's Organization or Co-op kung dili mo agi og training ay pahigayon sa PhilFIDA. Correct. Oo. Kay natay pros and cons ani kay way back before na disgrasya gyud. So wa mo tuman sa training protocol propers na apil gyud niya yang kamot. Pero karon friendly na kay ang atong deco machine kay naa siya latest nga mechanism nga gi provide ana ang among naatay usa ka division sa central office kining atong Fiber Utilization Technology Division under Division Chief Dr. Remedios Abgo na sila tig-fabricate atong mga fiber machines. Ato nang ilawog ang sisal ug ang magay niya birahon na sad na nimog balik niya ibaliktad na sad. Actually ang atong deco machines is God friendly. Ngano man kiyan kay pwede na ang babay muhimo ani mo extract kay noong araw pag fida pa kami basta mo isgot na ring machine mura lalaki ra kuno. Pero nowadays, natingagan ni si Ma'am Celi Galorio Salila, mano man ang taga-Barili Sir Ben, nga badji naman ay nang extract anang ilang sisal. Because atong fiber deco machines is a women's friendly na karon kay pwede na gyud ang mga babae mo extract ani. Sa ato pa day Director, katong machine ninyo sa una bugato siya gahi i-operate kay mga laki raman. What made it nga kuan? History-wise, ing anak gyud ang kaso kiyan. So, sige, ang innovation sa atong laboratory, hasta nahimo na kining friendly kayo nga makina karon. In fact, atong spindle stripping og mobile machine sa unang panahon, dili gani maalsa. Karon nowadays, dali ra kay birahon. Okay, so maayo na day kayo mo nang moingon na tag women friendly na niya. So gender friendly or God friendly na ni siya. Director, andinhi kay naghisgot man ta og kana mga dito sa Barili. So mao ni siya usa ka farmers association diri nga naay gisuportaan ninyo og decorticating machine and other technology. Ang nga people's organization kiyan? Kanang sa Barili or Balamban? Asa Okay. na dapit? Speaking of Barili mga kaani, do na tay duha ka processing centers di ay which was established 2 years ago. One processing center in Mantalungon, Barili,
kini atong Sisal Processing and Weaving Center nga nasa Barangay Mantalungon ug ang Magay Processing and Weaving Center nga naa sa lungsod sa Gindulman, Bohol. Kani gi funded ni under ni Senator Cynthia Villar. So maayo day kayo no. So at least kamo diha mga kaagri nga nag-produce aning ato ang sisal, sayo na lang kayo ninyo ang pagproseso. Iniglunod nyo sa dahon, fiber na siya nga mugawas. Akong pangutana, Director, asa man atong market ani nga mga fiber asa gidala? For now, sa Sisal ug Magay natay local markets. We have diri sa Cebu. Sa Cebu pa lang we have 39 processors and 52 52 traders nga mamalitay aning Sisal og Magay og kining atong Abaka. Pero mostly atong traders Abaka pa. Pero naay ubang traders og processor nga nag-intent nga mamalitay aning Magay og Sisal. So unsay mga, can you name some products ani Sir Ben nga naa karon sa merkado ninyo sa Cebu? Unsay mga produkto na nato nga gikan sa Magay nga naa diri? Okay. Nakabantay mo aning mga bags nga murag net bag. Actually, ang uban ana, mostly ana Abaka pa na. But we are into livelihood ani gahandol gitag training. Pwede kami mutudlo sa kababayin-an, in fact sa mga selected out of school youth nga i-convert ang Sisal into macrame bags kiyan. Macrame bags. Mo na nay uso karong panahon kanang plant hangers, kanang coir man lang nang gigamit. Pero pwede gyud ato ang Magay ana ug ang Sisal. Last May gani nakahandle kita og training dito sa lungsod sa Barili nya, last August dito pod sa July dito sa Gindulman. Ang ilang weaving dito imbes katong traditional nga Abaka og cotton mga kaani, ang ilang gipanggamit is the Sisal ug Magay. Sisal ug Magay. Now, talking of Sisal ug Magay mga kaagri, kay naampo tay ginagmay nga mga kita na to mga bouquet of flowers nga makamao sa tamo arrange dito sa Carbon or sa merkado diri. Na ako'y ginapalit nga para cover sa bouquet bitaw kanang gitawag ni unsay tawag na director nga murag brown mga kaani og kiyan mo nay tawag nato og scrunch. Kanang nasa Carbon kapila na jud ko mangutana na din halina nila pamalita. Moingon sila namo Bicol pa man ni Sir Gikan. Kung anong mamalit man mos Bicol nga na may daghang kay Boundary sa Cebu. Mao ba? Best example ani nagsulay. Magay Growers Association in nagsulay Lilay. Lila. Ilang Seli Galorio. Okay. Ang bana ni Seli Galorio si Mr. William. Birthday niya the other day di ay. Happy birthday. Grabe sila mahimo ning scrunch. In fact, na siya tawag ani nga wa gani sa central office kanang gitawag og palaman. Kining palaman doble ang scrunch ana. Nanantay technology ani actually sa Pilfida. Ang si William gikan sana sa fiber industry paton niya na kamahuan. Kanang imong giingon nga bouquet yan, scrunch na siya. Scrunch. Nanay lain-lain color, Director, ako nakitaan. Before brown lang na siya. Naaman tay technology pod sa dyeing. Okay. So, lain-lain colors, but ganahan gyud ang kadaghanan sa atong mga buyers, consumers ani katong natural colors. Natural colors. Actually, so mainteresado gyud mo ani mga kaagri kay gawas nga kung wala mo nag-grow og Magay, kung wala mo ani nag-engage into decortication, so pwede mo ani sa byproducts na inyong paliton, himuon nimo another byproducts like for example, i-cover sa bouquet, ibutang sa table no, murag table runners. Nindot kaayo. So kung interesado mo mangutana taron ni Director Gomo kung asa ta maka-source ani dinhi sa Central Visayas katong brown palang gyud nga kanang murag pang-cover natural. Yes, exactly. Actually natay mga traders of processors nga like aning best example ang Cebu Interlace. Ang Cebu Interlace na sa Mandaue, nasa lidakang mga biya or waste na nga tawag. Ipamaligya na nila or usay panghatag na nila kay mga wastage na sa ilang weaving. Nasa mga weaving pwede gyud nato na ma-convert into actually, scratch. Director, na ay weaving gyud dinhi diri sa ato. High class o high end ang weaving sa Cebu. Yan no. So kani ang ilang product ani nga kadto ng weave na nga kuan product. So asa man nila gipadagan o gibaligya? Ang best example ang Cebu Interlace export
export Europe. yun. Wow. So ang atong produkto din abot sa Europe? Yes. So mga kaagri ha, nindot day kaayo ni siya nga livelihood ang ato ang sisal or magay. So karon mangutana ta ni Director Ben kung panalitan na ay gusto nga mo avail nga gusto nga mo appeal ani or magtanom unsa may ilang buhaton asa man sila mo adto Director. Okay, kiyan og mga kani katong gusto nga mo involve sa fiber industry, makikita or makigangot lang sa among buhatan nga naa sa LDM building sa may dalan MJ Cuenco corner Legazpi Street duol sa Plaza Independencia kanang land bank naami sa mezzanine floor. Unya makikita lang sa among technician or nako ba yours truly para mapahigayon nato kung unsay gusto gyud nini nga clients nato kung magayba, sisal, siapo or abaka. The best gyud kung mo-coordinate ta sa atong local government unit kay tungod sa Mandanas ruling kiyan. Yes, yes. Ang among ahensya mo directly na involved sa mga local government unit but not the farmers group. Okay. So mga kaagri mo balik ang ani og kita human ni ning agri trivia ni Zea Piquero. Nasayod ka ba nga atunay tanong nga gitawag og Tree of Life? Tungod kay ang tibok parte niini sama sa iyang gamot, punuan, bunga ug dahon adunay nagkadaiyang gamit ug mamahimong lain-laing produkto. Kini nga tanom o punuan mao ang lubi. Ang lubi ikatulos sa mga tanom nga sagad gitanom o giugmad sa mga mag-uma. Nagsunod kini sa humay ug mais. Ang pagpalambo sa industriya sa lubi, dako ang ikatampo o gikatabang sa ekonomiya sa nasod ingon man pagkunhod sa kalisod o poverty reduction. Ang mga mag-uuma sa lubi, nagsalig sa ilang panginabuhian pinaagi sa mga lain-laing produkto nga ilang mahimo sa lubi. Sama pananglit sa bunga nga mamahimong ibaligya nga butong og mahimong gamon og virgin coconut oil o VCO nga karon gihingusgan ang pagduki-duki tungod kay aduna kini properties nga makasulbad sa pandemya. Ang tubig sa butong mahimong imnon og makalimpyo sa toksin sa lawas. Ubang gamit sa bunga mahimong i-process, isiplana o oil o coconut milk nga isagol sa sudan. Ang iyang dahon mahimong imuon nga atop, basket, silhig tukog ug uban pa. Samtang ang kahoy o trunk niini mahimong himuon nga muebles o haligi sa balay. Ug daghan pa ang pwedeng himuon sa lubi. Bansa, masaganang ani, mataas na kita. Ug mao kadto ang kasayuran sa lubi. So karon, nasayod na mo. So mao to mga kaagri ang inyong nahibaw-an sa Agri Trivia ang lubi nga gitawag nato og Tree of Life no gikan sa gamot ngadto sa tumoy sa dahon ug sa tukog mismo magamit ninyo og nara ninyo inyo bang gamiton inyo bang kaonon inyo bang ibaligya ipang negosyo. So naa na diha tanan sa Tree of Life nato ang Wonder Coconut Tree. The coconut nut is not a nut no. So mga kaagri mo balik taho man lamang niining pahinumdom. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang masasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Mga kagri nindot kay atong nahisgutan no so kahibaw na kita karon diin gikan ning atong mga gipangsulod direktor og che no. So unsay may kasulti ato che sa atong discussion sa fiber industry. Ako na interesado jud kay Kukyan. No? Ilabi na karon nga hapit na ang holiday. So in demand siguro karon Correct. ang Oo. mga
fibers. So kay bisag unsa na lay buhaton ani pang O, labi na decor sa ikaw. Christmas. Maayo kay ka mo decorate. Bisag unsa na lay buhaton na neto ning fiber. So magpasalamatan before we close ato pangayo ang closing statement si Director Benjamin Gumo sa Philippine Fiber Industry Development Authority 7. Daghang salamat kiyan, daghang salamat Che. Gikan sa among Executive Director ni Sir Kennedy Ted Costales ug sa among Deputy Executive Director Andre Rivera. Our motto for the Philippine Fiber Industry Development Authority goes this: the welfare of the Philippine natural fibers is our utmost concern. So karon kay buwan sa Agosto, ipagtangkilik nato ang atong kayamanan nga makita ra nato sa atong paligid. Buy local, support local. Wow, nindot kayo to. So, sa sunod na to nga segment, sa sunod Sabado mga kaagri, atangin ninyo kay doon namin i-feature nga about sa bidaka, about sa fiber industry. So, nindot kayo na ato ang Sabado. Sunod mga Sabado nga mga kaagri. So, napupos na sa mga atong panahon mga kaagri dinhi sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa impormasyon o inspirasyon kanang tanan dinhi lamang sa atong tulumanon nga ani o kita. Daghang salamat. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya